Nagpalakpakan ang mga rescuer na nag-aabang sa labas ng isang minahan sa Sinaloa, Mexico matapos tuluyang mailabas ang isang natrap na minero. Nakabalot siya ng thermal blanket habang isinasakay sa ambulansya tsaka inilipat sa helicopter para maisugod sa ospital. 13 araw na natrap sa binahang minahan ang 42 anyos na minero. March 30 nang mailigtas ang isa pang minero. May isa namang naiulat na nasawi habang may isa pang hinahanap. Ito ang GMA Regional TV News. May mga natagpo ang parte po ng katawan ng tao sa Tubahon, Dinagat Islands kung saan bumagsak ang nawawalang Cessna plane nito pong Miyerkules. Nahukay po yan sa bulubunduking bahagi ng Barangay Navarro. Ayon sa provincial government ng Dinagat Islands, bumaon sa lupa ang eroplanong may tail number na RPC-2444 kaya kinailangan itong hukayin. Galing daw sa Subic ang eroplano. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, 2 ang sakay ng nasabing eroplano. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga natagpo ang parte ng katawan ng tao. Pasok sa finals ng floor exercise ng Artistic Gymnastics World Cup Croatia leg si Pinoy gymnast Carl Eldru Yulo. Sa qualifiers kahapon nakakuha si Carl ng score na 14.2 na nasa ikalawang pwesto kasunod ng pambato ng Amerika na si Cameron Nelson. Bago ang Croatia leg, ilang beses na ring nag-advance sa final si Carl sa iba pang leg ng World Cup. Kabilang po dyan ang Antalya leg sa Turkey kung saan nagwagi siya ng gold medal habang 2 bronze medal naman sa Cairo leg sa Egypt. Mahigit 13 kilo ng hinihinalang shabu ang kabilang sa mga nasamsam mula sa ni-raid na townhouse sa Parañaque. 5 ang arestado. Balitang hatid ni Bam Alegre. Isang townhouse unit ang sinalakay ng pulisya at Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA sa Annex 41 Upper sa San Valley Subdivision sa Parañaque kagabi. Mahigit 13 kilo ng hinihinalang shabu ang nakumpiska. May nakuha ring mga kemikal sa paggawa ng iligal na droga. Meron din mga armas tulad ng 2 kalibre 45 na baril at 320,000 pesos na cash. 5 ang inaresto. Ayon sa kanila, 5 araw pa lang silang nagre-renta sa unit. Itinanggi nilang may kinalaman sila sa drug operation sa loob ng ni-raid na townhouse unit. Basta nagpahatid lang po siya sa akin dito, sir. Hanggang dyan lang po ako sa sasakyan. Maghatid lang po ng susi. Yun lang po. Wala po kong alam dito, sir. Ayon sa PNP at PIDEA, posibleng imbakan o storehouse ng droga ang inarkilang property. Inaalam pa kung nasaan ang Shabu Laboratory, pati ang pagkakakilanlan ng may-ari ng townhouse. Hindi muna nagpa-unlock ng panayam ang pulisya at PIDEA habang patuloy ang investigasyon. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA News. Itinalaga bilang bagong kalihim ng Department of Tourism si Dita Angara Mathay. Ayon po yan sa Presidential Communications Office. Nagsilbing commercial counselor si Angara Mathay sa Philippine Trade and Investment Center sa Tokyo, Japan. Ayon sa PCO, bahagi ang appointment ng pagsulong ng pamahalaan sa turismo bilang panghatak ng trabaho, negosyo at development sa mga rehiyon bukod pa sa pagpapakita ng kultura ng bansa. Nitong Marso nang tanggalin sa pwesto si dating Tourism Secretary Cristina Frasco at inilipat bilang Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Aabot na sa mahigit 4,000 OFWs mula sa gitnang silangan ang napauwi matapos sumiklab ang gulo roon. Tinututukan ngayon ng gobyerno kung papaano sila bibigyan ng kabuhayan, lalo't marami po sa kanila ang gustong sa ibang bansa pa rin magtrabaho. Balitang hatid ni JP Soriano. Mula sa Kuwait, ibiniyahe by land papuntang Saudi Arabia ang mahigit 150 na overseas Filipino workers o OFW para maisakay sa repatriation flight pabalik sa Pilipinas. Agad silang kinausap ng OWA at Department of Migrant Workers para tulungang makahanap ng trabaho sa Pilipinas o sa ibang bansa. Ayon sa DMW, nasa mahigit 80% sa kanila ang nagsabing sa ibang bansa pa rin nila nais magtrabaho. Ina-analyze na namin yung skill sets sa mga nakauwi at nakahanap kami ng 200,000 job orders doon sa skill sets sa mga nakauwi. Asia, Europe, Africa, Americas.
Skilled workers at caregivers ang in-demand na trabaho sa mga bansang maaaring paglipatan ng mga OFW na mga Pilipino ang nais kunin. Sakto naman ito kay Aisa na dating skilled worker sa Kuwait. Gustuhin man niyang maghanap ng trabaho sa Pilipinas, di raw ito sasapat para suportahan ang pamilya. Pangkain, walang extra. Pag magastos ka, short ka na. Ayan. Kaya kailangan talaga ng work sa ibang bansa. Handa naman daw magsanay ang domestic helper na si Claire para maging caregiver at makahanap ng ibang trabaho sa Europe o Japan. Sa pamilya din naman talaga tayo, kaya tayo nagtatrabaho di ba? In God's will po. Kasabay nito, vine-verify ng DMW kung may mga barkong nakalabas na sa Strait of Hormuz na may sakay ng mga Pilipinong tripulante. Gusto natin i-dispel yung imahe na stranded sila, nakatiwangwang sila doon at walang ginagawa. They're pretty much still working. And in fact, yung contractual entitlements, yung allotments, tuloy pa rin, forthcoming pa rin to their relatives. 80% of a seafarer's salary goes straight to their loved ones. Tinututukan din ng DMW ang lagay ng 14,000 Pilipino sa Lebanon na hindi isinama ng Israel sa 2 linggong ceasefire ng Amerika at Iran. Sa ngayon, walang Pilipinong nadamay sa mga pag-atake ng Israel sa Hezbollah sa Lebanon. Sa kabuuan, naabot na sa mahigit 4,000 Pilipino ang napauwi dito sa Pilipinas simula na mag-umpisa ang krisis sa Middle East. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA News. Ito na Army, oh. Swim, swim. This is how it all begins. Swim, swim. I just wanna dive. I just wanna dive. Oh, tila ng pa-swim sa ulan ng mga Army sa kick-off concert ng BTS Arirang World Tour sa Goyang, South Korea. Kasama na riyan ang ilang personalities gaya ni na Sparkle couple, Shara Diaz at E.A. Guzman. Kahit bumuhos ang ulan sa Goyang Stadium, todo kilig pa rin si Shira nang makita up close ang OT7. Siyempre, highlight ng kanyang videos ang bias niyang si Jungkook. The weather never bothered din para kay former beauty queen Megan Young habang nag-enjoy sa pakikipag-jam sa soundcheck ng Bangtan Boys. May snaps din siya sa kanyang bias na si Mr. Worldwide Handsome Jin. Hindi rin nagpahuli sa BTS fever ang pare nating si Rafi Tima na full support sa kanyang army wife na si Maris Umali. Isinare nila ang ilang clips at snaps ng concert proper, gaya ng paglalangoy ni BTS member V sa stage at ang sweet moment ng V-Hope. Ilan lang sila sa armies worldwide na dumagsak sa 3-day concert na tatagal hanggang April 12. Kasama sa stops ng BTS Arirang World Tour ang Pilipinas na mangyayari sa March 13 at 14, 2027. Samantala, isinusulong ng ilang market facilitator ng Benguet Agri-Pinoy Trading Center sa La Trinidad, Benguet ang pagkakaroon ng minimum price sa gulay. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, magkaroon ng minimum price sa gulay na dinadala ng magsasaka sa trading post. Ito nga ang pinag-uusapan ngayon ng mga market facilitators sa BAPTC o yung Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Sabi ni Zenith Dulas, sa mga market facilitator dito sa BAPTC, kailangan ng minimum price para matulungan ang mga magsasaka na makabawi at kumita sa kanilang gastusin mula sa pagtatanim, pag-ani at paghahatid ng gulay sa trading post. Sa repolyo halimbawa po nasa 20 pesos daw ang target na minimum price. Nang kumita naman ang mga magsasaka. Ang magsasaka nga si Renato Bangsain ng Tinong Ifugao, nabili lang sa 6 pesos per kilo ang inaning repolyo ngayong umaga. Sa computation na, lugi ng 3,000 pesos kung isasama pa ang bayad sa nag-harvest ng pananim. Hindi pa kasama sa lugi ang pagtatanim at ilang buwang farm inputs. Sa diesel pa lang kasi, nasa 13,000 pesos na ang gastos. Na dati, naglalaro lang sa 4,000 pesos. Kaya sana nga raw, magkaroon ng minimum price sa mga gulay na inaani nila na sila naman ay makabawi sa pagkalugi. Sabi naman ni Ruth Diego, General Manager ng BAPTC, napapanahon na ang minimum price sa mga aning gulay tulad nga ng farm gate price sa bigas, mais at meat products gaya ng manok, baboy at baka. Kailangan daw kumita ang mga magsasaka dahil ano raw ang mangyayari kung hindi magsasaka o hindi na mag-aani, babagsak naman ang supply. Wala pang reaksyon ng Department of Agriculture sa planong pagtatakda ng minimum price dito sa trading post. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz.
Mariing itinanggi ni Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo ang mga aligasyon kaugnay po sa umano'y ouster o pagpapatalsik sa pwesto kay House Speaker Bogie D na anya'y lumutang kahapon. Pinagtibay rin ng dating Pangulo at ngayon Kongresista ang kanyang paniniwala sa pamumuno ni D sa Kamara. Hindi raw masisira ang kanilang suporta sa isa't isa o mutual support na nagmula pa sa namayapang ama ni D. Wala pang reaksyon si D tungkol sa issue. Nakakaantig na Flashback Friday with her lola ang hatid ng isang babae mula sa Bulacan. Si Lola kasi present sa mahalagang parte sa buhay ng kanyang apo. Yan o, from daycare, preparatory, elementary, at high school graduation. Present si Lola Zenaida de Guzman para sa kanyang apo na si Aliyah. Hindi rin siyempre missing in action si Lola sa college graduation ni Aliyah. Maging sa working era, full support siya sa apo. Kwento ni Aliyah, si Lola Zenaida na ang nagpalaki sa kanya, katulong ang kanya ring mga magulang. Ngayong 90 years old na si Lola Zenaida, wish ni Aliyah na masaksihan pa ng kanyang lola ang iba pa niyang milestones. Ang pa-trip down memory lane na yan ay mahigit 6 million views na online. Trending!